Mga kabukid, masaganang umaga po sa inyo. Nagkita na naman tayo muli. Ipapakita ko lang ho sa inyo itong ginawa namin. Ito po ang ating azolla pond. Inilagay ho natin dito sa natural pond natin para siya ay paramihin at ating gagamitin siya na pangkain ng ating mga alagang hayop. Pwede ho yan sa manok, sa pabo, sa pato, gansa. Kinakain din ho yan ng mga baboy at mga kambing. So, susubukan ho natin siyang paramihin. Inilagay ho natin siya sa net o kulambo. Ginamit ko ho dito kulambo para hindi ho siya kainin ng mga isda. May mga isda ho kasi dito sa ating fish pond. At saka para pag nag-overflow ho ito, dahil dito ho sa amin madalas umuulan, ito po minsan napupuno ng tubig. So, pag mag-overflow man siya, hindi ho niya tatangin yung azolla natin. So, mabilis lang ho yan dumami. Siguro mga isang linggo pwede na tayo mag-harvest dyan. Yan. Papakita ko lang ho sa inyo, para alam niyo kung anong itsura. Ito. Ayan ho mga kabukid. Yan ho ang ating azolla pond. Yan. Pinaparami ho natin yan. Yan. So, dahil ho ito ay natural pool o natural pond na may mga uh, laman din na isda, no? So, ang tubig ho nito ay ideal para sa growth ng ating azolla. Yan. Ito ho ang ating farm dog. Umiinom. Yan. So, yung mga isda ho na yun, ang kanilang dumi, ang nagpapa-enrich ng ating tubig. So, yun magbibigay ng sustansya dito sa ating azolla para sila ay dumami at mabuhay. Yan ho. Mga kabukid, update lang po sa ating chicken composting system. So, meron ho tayong mga division dito ng ginamit po natin ng mga kahoy. Yung mga natumbang kahoy ho yan, mga tuyo na, mga nabubulok na. Yan yung ginamit natin, mga tinumba ng mga bagyo na nakaraan. Yan. So, para natural lang ho. At maganda ho yan ay tinutubuan ng mga kabute. Yan. Tapos, inaanay din na siya rin kinakain ng ating mga alagang manok, pato, pabo. Yan. So, yung nakikita nyo na yun, kinakalaykay ng mga manok natin. Yan ho ang unang stage ng ating composting system. So, lahat ho ng kitchen scraps natin at ang mga fruits and vegetable scraps na ating nakukuha sa palengke o nahihingi, doon ho natin nilalagay sa unang stage, sa sulok na yon. Tapos, pipiliin ng mga alaga natin ang gusto nilang kainin dyan. After 3 or 4 days, lalagyan naman natin sa sulok na yon. Ibubundok lang natin sila dyan. Ganun pa rin, kakalaykain pa rin nila yan. So, araw-araw natin yung itinatambol o tinataob-taob. Tapos, sa ikalawang linggo, ililipat natin siya dito. Ganito na ho nagiging itsura niyan. Yan. So, napagpilian na ho yan ng manok. Every once in a while, para may excuse me, para hindi mawala ang kanilang interest na kalaykayin yan, sinasabuyan ho natin yan ng sprouts. Yan, para kakalaykay pa rin nila. So, na-ingrain na sa kanilang isip na pag kinalaykay nila yan, may makukuha silang mga sprouts. So, after 2 to 3 weeks, sa ikatatlong linggo, dito na ho natin siya sa stage na ito ilalagay. Ganyan na ho ang itsura niyan. So, kung papakiramdaman nyo ho ang loob niyan, kakabaliktad ko lang ho nito. Medyo mainit-init na siya. Pero hindi pa ho yan naman final. So, kakalaykayin pa rin nila yan. Tatrabahuin nila yan hanggang sa
aabot tayo dito sa stage na. Sa ngayon, wala akong laman pa ito kasi naglipat na ho ako. So, pagdating ng mga ika-5 hanggang ika-6 na linggo, dito na ho sila sa area na to lumalagay. So, at inilalagay ko ho sila dito sa screen, sa metal screens na to. So, napaka-viable na ho nito na compost. Yung labas lang ho makikita niyo dyan na may buo-buo pa. Pero yung loob niyan, okay na ho sa alright yan. At meron ho tayong thermometer doon. Dito ho sa ibabaw, dahil maganda na yung kondisyon niya, yung mga buto ho na hindi nakain ng mga manok, nakita nyo, mga gulay, tumutubo ho sila dyan. Pinatungan ko ho nito, yung isa pang screen na ginamit ko, kasi tinutugtungan nila, kinakain nila yan eh. Sayang. Yan, may tumubo na gulay. Yan. So, after ho na magstay siya dyan for 1 or 2 weeks, inililipat na ho namin siya. Ayun na sa labas. So yan ho, inilabas na ho natin yan dahil hinaloan na ho natin yan ng IMAS o EM1. Inilatag ho natin siya dyan, binuhusan ng EM1. Yun ho ay concoction o solution na mayroong mga aerobic bacteria. So, ang tawag ng iba doon, ewan ko, yun din yata, yung decomposer. So, nilagay ho natin siya dyan, tinakpan ng binasa ng IMAS at tinakpan ng tarpaulin o ng lona. So, dyan siya magstay for another 1 or 2 weeks. And then, after 1 or 2 weeks, isi-sift ho natin yan o sasalain. Gamit tayo ng screen para makuha lang natin yung medyo pino. Siguro yung screen natin mga 1 inch by 1 inch. Matanggal lang yung mga mahabang mga material kagaya ng mga sanga, ng mga hindi pa nabubulok. Yun naman yung mga sanga na yun, ibabalik po natin sila ulit dito sa ating pile. Dudurugin, tatatarin, isasama dyan. Ulit-ulit lang ho yan. Iikot lang sila ng iikot hanggang sa mabulok sila. Yan. Yung mga unang compost na ginamit natin, dito ho natin inilagay. Yan ho. Yan, medyo meron tayong testing, mini na gulayan. Yan. So, yan ho ang ginawa natin. At mamaya papakita ko sa inyo kung saan tayo magtatanim ng gulay. No? So, ito ho ang ating chicken run. Tinaniman din natin ng mga halaman. Kita ninyo, meron tayo dito mga ilang pirasong madre de agua. Yan. Dito. Yung iba ho nilagay namin doon sa ibaba. At meron din tayo dito puno ng atis na pinapalaki. So, hinarangan lang ho natin sila na ganyan para hindi sila sisirain ng ating mga alagang manok. Yan. Kinakain din ho nila yan. No? Ito may bagong mga usbong na. Yan. So, dito tayo maglalagay ng ating kulungan, yung area na yan, hanggang doon. So, yan ang magiging breeding pen natin. Ito ho, babaklasin natin ito. Dito natin ililipat. Ito yung kulungan ng pato. Yan, tatapusin na rin ho yan. At ang kanilang swimming pool. So, yan ho muna ang update natin. Papakita ko pala sa inyo yung ating taniman ng gulay. Dali lang ho. Ganda ho, gwapong-gwapo, ang tikas na ho. Yan ho, ang tandang na Black Astrolorp. Galing ho yan kay Capredi. Yan, Capredi. Ito na yung Black Astrolorp Bidang-bida siya dito Yan. Lakas kumahig yan. Kaya mga kabukid, ngayon ang gagawin po natin, may kakapunin tayo na isang biik. So, samahan nyo muna kami. Magkakapun tayo ng biik.
to na raised bed, yan ang tataniman natin ng gulay. Pero bago yon, yung gilid-gilid niya, tataniman muna natin yan ng vetiver grass para hindi matangay ng baha. Kasi dito sa amin pag umuulan, pag malakas ang ulan, sunod-sunod, bumabaha. So tumataas ang tubig. Kaya para maiwasan ng runoff ng ating topsoil, yan, maglalagay tayo ng vetiver grass. Yan, tamahan nyo, magtatanim tayo. Morning mga kabukid, inabot na tayo ng kinabukasan. Gabi na kami natapos, kagabi padilim na. Anyhow, ito na po yung mga itinanim natin na vetiver grass. Yan ang mag-hold ng o magre-repel ng flood water at kukontrolin niya yung soil erosion. Kulang pa ho tayo, bali kinulang tayo sa materyales, so magdadagdag tayo. Pagka natapos na yan, ipapakita ko sa inyo kung anong magiging itsura. Pero technically ganyan yan. Hanggang doon yan sa kabila, hanggang doon paikot. So inilapit talaga namin dito sa chicken composting area itong vegetable garden para madali lang mag-transport o maglipat ng compost mula dito sa chicken coop at magagamit natin direkta dito sa ating vegetable garden. So hindi lang naman ito yung gagawin nating vegetable garden, maglalagay pa tayo doon. So isa lang to sa ating main areas. Pakita ko sa inyo yung kabuuan ng area na to. Wait lang. Ayan mga kabukid. So ito po ang ating magiging orchard. Ito yung orchard natin. Naks, orchard. Dito tayo naglalagay ng mga fruit bearing trees. Meron tayo dyang mga rambutan. Meron ding lansones. Meron din iba pang mga prutas. May mangga. Tapos dito din natin itinanim yung ating mga Madre de Agua. Yung binaba natin nung nakaraan. So makikita nyo dyan, nakahilera sila dyan. Kulang pa ho yan, nadagdagan pa natin yan. May mga saging din dyan. Ideal kasi dito dahil kung makikita nyo, tabi sila ng tubig. So maganda ho na taniman dyan. At yung area na yun, so may puno, yan ang gagawin nating rest area. Again, katabi lang sila ng chicken coop. Baka meron tayong pigsty doon. Dito naman, kulungan ng kambing yan. Tapos yun, kulungan din ng baboy. So yan ang area natin dito. Meron pa tayo dun sa kabila. Silipin natin. Yan mga kabukid. Dito naman, dito ang ating azolla pond. Kita nyo, nanginginain at nagpapahinga yung iba nating mga alagang kambing. So, doon sa may mga sagingan na yun, nandun ang ating kalamansian. Yan. Ang mga nandun na kamoteng kahoy. Ito natin. Yan mga bukid. Yan ang ating mga tanim na kalamansi. Lalaki na sila. Pero pahudan dun sa itaas. Mga ilang piraso. Yan.
update ko lang. Medyo madamo siya, hindi namin tinatanggal yung damo. So, beneficial naman yan sa kanila. Nagiging cover crop nila. Cover crop, damo. Para hindi matuyuan yung kanilang lupa, kanilang ugat. Yan. Kasi mainit. Yan. Pag tinanggal mo yan. Ang ginagawa lang namin, yun nandun mismo sa butas, palibot, yung tinatanggal. At ginagamit din yung damo na mulch. Yan. Dito, siguro sa tag-ulan uli o sa summer, dito araruhin yan. Tataniman ng palay kung sakali. Yan, yun, may mga talong doon. Oh. Ito naman ang likod ng ating marami pa tayong pwedeng pagtaniman dito. Wait lang. Yan. Dito sa mabuhangin na part, kamuting kahoy na nakatanim. Kasi okay lang sa kanila yung ganyang klase lupa. Yan, may makita nyo. Mga kamuting kahoy yan. Hanggang dun. Yan. Mabayan hanggang dun. Kamuting kahoy. Ito yung likod ng ating chicken run. Kumpul-kumpul sila. Yan mga kabukid. So, tapos na naman ho ang ating isang araw. Actually, isang araw at kinaumagahan pa. So, mag-update ho kami sa inyo uli. Kung ano man ang development na magagawa namin dito. Marami pa ho kami balak na gawin. Actually, yung mga breeding pens ng ating mga manok hindi pa na-uumpisahan. Marami pa ho kasing inuuna. At yung mga garden beds natin dun sa kabila, hindi pa rin nagagawa. Ay, okay lang naman kasi hinahinay lang din yung pagko-compost natin. Hindi naman karamihan yung ating mga manok. So, siguro pag marami tayo ding nakukuha na vegetable, fruit scraps, mga kitchen scraps, yan. Marami tayong magagawa. Importante ho kasi dito sa aming lugar na gumawa ng compost dahil yung lupa medyo may kakulangan sa sustansya. Kaya kailangan i-sustain natin siya ng compost, natural na fertilizer. Hindi na ho tayo gagastos para bumili. Sayang ho ang pera. Gumawa na lang ho tayo. So yun ho, marami naman materialis na makukuha dito. May mga greens, kagaya ng mga damo, pwede ho yan. Mga dumi ng hayop na pinatuyo, kasama rin yun. At mga kusot, sawdust, o tuyong dahon ng mga puno. Marami ho magagamit. So yun lang, kailangan lang natin mag-antay para matapos sila ma-compost bago natin sila magagamit. So, ayun ho. Kung kayo ho'y may nagustuhan sa napanood ninyo ngayong umaga, ngayong araw, paki-like ho ang ating video at mag-subscribe na rin ho kayo and click the notification bell para ho ma-update kayo sa ating mga future video uploads. Magandang umaga at masiganang buhay ho ulit, mga kabukid. Maraming biyaya sa di mo na kailangan pang umalis. Sa Maynila'y di mo makakamit. Pinibit-hing ginto'y nasa buhay.